Welcome guys sa Lantaw TV at ngayon nga po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po mag-declog at cleaning ng ating printer head. Ganito po yung pag-print niya, medyo may putol-putol sa black. Mayroon din dito sa colored, no? Ito nga pala yung kailangan natin at dumating na yung ating cleaning solution at saka yung cleaning tools. Mura lang po ito nabili sa Shopee, mga 100 plus lang. Kung mayroon kang Epson printer, so kailangan mo talaga itong cleaning tool at saka yung cleaning solution. Kahit anong brand ng printer, pwede naman po ito. So dito, tanggalin lang po natin yung screw. Yung printer ko nga pala ay Epson L3110. Binili ko lang po ito ng second hand, no? Nasa 2.5 lang. Yung issue nito ay yung kanyang black. So naayos ko naman yung kanyang magenta. Kailangan mo talaga na iset sa high quality yung properties niya para makuha mo yung magandang kulay. Madali lang naman siyang tanggalin yung Epson 3110, yung kanyang cover. So disclaimer lang po, hindi po ako technician ng printer. So dito sa mga cartridge niya, madali lang naman itong tanggalin, no? So nakikita natin na okay naman, wala namang nakaklog dyan na ink, no? Tapos dito sa yellow, so wala naman talaga. Yung probable talaga dito, yung printer head niya. So dito naman sa magenta, so okay naman, oh. Wala naman siyang nakabara. Okay naman yung ink. Tapos dito sa blue or cyan, okay naman po siya. Yung previous owner kasi nito ay gumagamit ng universal ink. Dito naman sa portion na ito ay kailangan mo ng 2 pin para mapindot mo para makuha mo yung parts na ito na kulay puti. At saka kailangan mo din na tanggalin itong screw na ito na 3 piraso. Mas madali lang pala itong Epson na ito i-compare sa mga ibang brand, no? Ingatan lang po natin yung kanyang flex cable. Dandahan lang po natin tanggalin yung kanyang flex. So ayan, no? Medyo madumi na yung kanyang printer head. Siguro may history na ito na declog na. Yung problem ko lang naman dito is yung black. So i-declog na lang natin yung ibang color. Maganda yung nabili nating tools kasi kompleto yung nabili natin. Yung mga nozzle niya, kailangan mo talaga ito kapag mayroon kang printer na ganito, Epson or ibang brand, no? So sapat na sa akin itong mga ganitong karami. Kasya naman yung tube, no? Pero ito, mayroon siyang kasamang yellow na to. So itry natin. So kasya po yan yung nozzle niya sa ating printer head. Dahan-dahan lang po natin na i-push, no, hanggang lumabas yung kanyang fluid. Actually wala naman siyang nakabara sa ibang color. Pagka ganito kasi na nilinisan na natin, so printer head na talaga yung may tama nito. Tapos binabad ko pa dito sa cleaning solution. So dapat hindi siya maabot yung kanyang board, no, or yung panel niya. After 15 minutes, no, tanggalin na natin at mayroon talagang mga dumi-dumi pa. Pag hindi talaga ito maging okay, so ilalagay ko talaga siya sa mainit na tubig. Risky din kasi kapag nilagay natin sa mainit na tubig dahil pwede siyang masira yung ating printer head. Kapag grabe na talaga yung problem sa kanyang pag-print, kailangan mo na talagang i-rest ito para lang matanggal yung mga nakabarang ink. Dito naman sa waste ink tank, so kailangan ng datin dito na higupin yung mga nakabarang mga ink para sulit yung kanyang pagtagos doon sa kanyang storage. Kapag may bara dito, hindi maayos yung kanyang pag-flash dito or magbabara din doon sa printer head. Sa pagbalik ng kanyang mga parts, no, so ganun din yung pagtanggal natin kanina. Madali lang naman siyang ibalik na wala kang idea, so sundin mo lang itong video ito. Sa paglagay ng mga cartridge, so sundin mo lang yung itong mga color, no, black, yellow, magenta, and cyan. So, ganyan po yung paglagay. Dito sa yellow, hinigop ko talaga para maging swabe na yung daloy ng ink. Kaya naman yan i-ink flash. Magdadaloy naman yan kasi wala namang bara. Pagkatapos ay i-ink flash natin. Kahit dito na lang sa printing preferences, mag-undergo lang po tayo dito ng power cleaning or power ink flash. Nakailang ink flash na din ako, no? Kaso hindi talaga nag-work, no? Kailangan na natin na i-declog yung mga nakabara sa ating printer head. Pag hindi pa rin ito working, ay pwede naman kayong gumamit ng adjustment program ni Epson. Tulad nito na nakikita nyo sa screen. So, available naman yan sa Google, no, pag re-research nyo. Nag-undergo ako dito ng cleaning from weak to strong. Tapos, hindi nag-work. Nag-power ink flashing na din ako. Kailangan pala naka-open dito pag nag-flashing kayo. Based sa aking experience, no, mayroon pang kaunti talaga sa aking procedure. So, ayan, no. So, mayroon pa din na
nakakalusot, no? Ayan, no? So, mayroon pa rin mga patlang-patlang. Kapag ganito kasi, parang may tama na yung ating printer head. Pero pag sa high quality yung settings, okay naman po yung ating printer. Ito na po yung ating resulta sa ating pagdiklag, no? Nag-improve din yung kanyang printouts. Kapag sa photocopy, wala naman siyang problema yung color block natin. Kung mag-print tayo galing sa computer, yun talaga na nagkakaroon ng problema. Nag-try din ako sa BD alignment niya pero hindi din siya nag-work. Yung possible cause na to ay printer head na talaga. So maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantaw TV at sana ay nakatulong itong video ito para sa pag-repair nyo ng inyong printer.